Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahapis, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ay tinatawag din Pro-Life Sunday at araw ng panalangin para sa mga laban sa human trafficking. At ngayong linggong ito, muli inaanyayahan tayo na suriin ang ating mga sarili at nawa pagkatapos ng ating pagdiriwang ay makapagpasalamat tayo sa Panginoon at makita natin kung gaano tayo kapalad. Sabihin nyo nga po, mapalad. Ulit, mapalad. Yan. Sa tingin nyo ba sa puntong ito ng buhay natin, no? Dahil karamihan naman sa 5:30 mass goers, matatanda na. Pero maganda rin kasi na sa puntong ito, yung bang magkaroon tayo din ng self-evaluation, di ba, no? Na ano ba nangyari sa buhay natin? At lalong-lalo na malapit na tayong humarap sa Diyos at sana makaharap nga natin ang Diyos. Pero ngayon pa lang, masasabi ba natin na mapalad tayo? Yan ang magandang mapagnilayan, no? Dahil sa mundo ngayon, no, sa pananaw ng mundo, ang sinasabing mapalad, ang sinasabing maswerte, no, ay yung mga taong may kapangyarihan, sikat, maraming pera. Yan ang kinaiinggitan ng mga tao at yung laging lumalabas sa bibig natin, ang galing mo naman, ang swerte-swerte mo naman. Hinay-hinay, no? Kasi hindi natin alam kung sino ba ang mas nakakatulog ng mahimbing, yung mga mayayaman o yung mga simpleng tao lang. Kayo ba nakakatulog ng mahimbing? Uy, wag sa misa matulog, di ba, no? Pero di ba, tingnan mo nga, para ba yung mga bagay, ano bang pwede mong sabihin sa harap ng Diyos o kahit ngayon, maswerte ako, mapalad ako dahil
Ulitin ko po, no? Kasi ang pananaw ng mundo, kapag marami kang pera, mapalad ka. Pero minsan, no, o kadalasan, kapag inoobserbahan natin o napapanood natin yung mga mapalad sa mundong ito, ngayon, pinaghahanap ng batas. Ngayon, nakakulong. Ngayon, walang katahimikan. Maging yung mga anak nila, hindi na makalabas, hindi na nga makapag-post sa mga social media. Kung dati, nabibili, kayang bumili ng napakamamahal na damit, isang suotan lang, kayang kumain sa halagang libo-libo sa isang kainan lang. At ang swerte naman nila, ang galing naman nila, sana all. Sana all nga ba? Yun ang pananaw ng mundo. Kaya ngayon, binibigay sa atin ni Kristo, ganito ang pag-iisip ng Diyos. Ito ang pananaw na dapat natin muling matutunan, ang pagiging mapalad. Kaya nga sa umpisa pa lang, no, maging ang ating salmon tugunan, mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nila. Huwag natin pakaisipin, ha? At huwag nyo rin makaisipin nyo, galit ba si Jesus sa mayayaman, sa maraming pera, sa mga sikat? Hindi naman. Pero kampi ba ang Diyos sa mga mahihirap, sa mga inaapi? Hindi rin basta ganun lang. Kasi laging pakatandaan natin, hindi porket mahirap, mapalad na. Kasi ang kasunod, sabi, mapalad ang aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Marami ang sinatawag natin na mahirap, pero hindi pa rin kumakapit sa Diyos. Mahirap, mga aba na, pero wala pa din dito sa simbahan. Kanino kumakapit? Doon sa mayayaman, hindi sa Diyos. Kanino umaasa? Doon sa mga may kapangyarihan, hindi sa Diyos. Pero sinasabi ni Kristo, mapalad ang mga aba, mapalad ang mga tao na kahit inuusig, nananatili at pinipili nilang maging mabuting tao. Mapalad ang mga aba na kahit na mahirap ang buhay, hindi gumagawa ng masama. Kaya nga, di ba, sabi ko kanina, nag-aalay tayo ng panalangin ngayon para sa laban, sa, ano ba ang Tagalog ng human trafficking. Yung pangangalakal ng kapwa-tao. Maraming yumaman dahil ang kapwa-tao ibinibenta. Ang kapwa-tao ginagamit. Ang kapwa-tao ay inaapi. Marami nga, di ba? No? Kaya nga, human trafficking. Kumikita dahil nagbebenta ng tao. Hindi lang yung tao per se, yung mga bahagi ng tao, kukunin at ibebenta. Naalala niyo pa ba yung prinsipyo ng mga magulang noon na sana prinsipyo pa rin na naipamana? Di ba ang sabi, di bali nang magdildil ng asin, wag lang magnakaw. Di bali nang magdildil ng asin at mantika o toyo, basta't ang maipakain mo sa iyong anak, sa iyong pamilya, ay galing sa marangal na paraan. Buhay pa ba yan sa inyong pananaw? O, wala na yan, Father. Okay lang magnakaw, basta fried chicken ang ulam. Diba, ang dali nating isuko ang prinsipyo natin eh. Dati talagang malinaw sa atin. Alam ko, gipit ka, nangangailangan ka, pero kapag may napulot kang pera, hindi mo yan kukunin, isa sa uli mo. Ganun ang pananaw natin noon eh. Kaya matindi ang laban ngayon eh. Bawat panonood mo ng social media, ng TV, ito yung sinasabing paraan ng mundo.
at nakakatukso at marami ang natutukso. Mahirap maging mahirap, totoo yan. Pero, pwede tayong, di ba, yung simpleng pamumuhay na hindi sa atin, hindi tayo ilalayo sa Diyos. Kaya kailangan din natin nakikita, no? Ang tagumpay ba natin, ang karangyaan, ang kayamanan, ito ba ay naglalayo sa atin sa Diyos? Kasi kung ito ay naglalayo sa atin sa Diyos, piliin mo na manatili sa Diyos. At yun ang tunay na mapalad. Yun ang tunay na maswerte. Tayo, no? At least kahit papano, simple lang ang buhay, nandito ka sa simbahan. Maraming mayaman, maraming may kapangyarihan, walang oras sa Diyos, at dahil sa kanilang katayuan, nasasabi nilang, hindi ko kailangan ng Diyos. Pero tandaan nyo din, maraming mahirap, maraming inuusig, maraming inaapi, ang hindi rin kumakapit at nananatili sa Diyos. Kaya nawa, no? Sabi nga sa ikalawang pagbasa, ang ipagmalaki natin, hindi ang kung anong mayroon tayong mga material na bagay sa mundong ito, kundi ang ipagmalaki natin ay yung lagi tayong nasa piling ng Diyos. Amen?